Amen, mga kapatid. Our topic for today is in 2 Corinthians chapter 9. At ito raw mga kapatid ay patungkol sa pagbibigay, mga kapatid. Sabi ng Apostol Pablo, now concerning the ministering of the saints, it is superfluous. Mga kapatid, sorry sa English ako nagbabasa because nagpunta ako nung last week o last 2 weeks ago sa Maranatha, sa main church. Binulungan pa ako ni Bishop. Sabi niya, anak, halika. Pag ikaw nagsasalita, huwag ka masyadong English, wala nakakaintindi. Natutulog yung mga tao. Kaso mo para kang, like, kung ikaw nasa Italy atin for like, matagal ka na, hindi may iwasan magsalita ng Italian Bagamat gusto mo at minsan may hinahanap kang salita, tapos minsan, kaya mo sa Italian, o mas magandang sabihin sa Italian, diba? Or minsan, mas magandang sabihin sa English, one touch of God's favor can change your life. Mahirap Tagalog lahat yun, isang hipo ng Diyos. Parang minsan, mas madali mas maganda siyang, mas dramatic sabihin. Kaya, minsan nagbabasa ako ng English. Para may iba. 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9. Chapter 9. Sa pagkutungkol sa pangangasiwa ng abuloy sa mga banal. O biro mo, inaabuluyan mo na yung mga pastor. Kawawa naman ang ating mga pastor. Abuloy na. Actually mga kapatid, sa Tagalog, pag ikaw ay nagpapadala ng abuloy, Sister Chami, parang may namatayan. Kaya minsan nasusunod yung Ribisco biscuit, yung mga biscuit na pangkape. Duro mo yan. Tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa banal, ay kalibisan na sa akin ang isulat ko pa. Now, sa Tagalog kasi yun But sa English kasi, now concerning to the ministering of the saints, isa daw kalabisan kay Apostol Pablo ang magsulat pa. Kasi alam ni Apostol Pablo mga kapatid, he is talking about the abuloy, the ministering of the saints or to the saints ng mga banal. Sa mga banal, ito raw mga kapatid ay patungkol sa financial support ng mga tao sa Jerusalem. At itong si Apostol Pablo ay pupunta ng Corinto upang kolektahin ang mga collection, ang mga offering. Mahirap kasi yung naghahawak ng offering. Lagi kaya minsan nakakatakot mag-pray. Panginoon, basahan mo po ang naghahawak ng aming offering. Baka po nakawin. Nakakatakot. Ayoko talaga maghawak ng ganyan. Ayoko ng ganyan. Kasi ayoko napapagdudahan sa ganyan. Hindi talaga ako designed for accountancy. Ayoko maging ingat yaman. Kasi pagdududahan ka, baka pag nakabili ka ng isang damit, naku siguro galing sa offering. Di ba? Ito si Apostol Pablo, mangungulekta na. Pupunta na si Apostol Pablo sa Corinto para mangulekta ng mga offering para sa mga kapatiran sa Jerusalem. Kaya, yung isinulat niya in 2 Corinthians chapter 8, yung ating previous chapter, ito na yon. Pupunta na siya sa Corinto. So mga kapatid, I'm just giving you the highlight, the brief history of what's going on. So isa raw kalabisan para sa kanya, sabi niya, kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. Bakit kalabisan sa kanya, Ate Milen? Kasi alam niya ang pagbibigay ang puso ng mga taga-Korinto. For I know your willingness. I don't even need to write this para i-remind ko kayo ng collection. Kaya minsan, bagamat sa main church, lagi tinuturo yung LOP. Pero sa London, medyo mag-offering na lang tayo. Huwag laging i-remind. Kasi kung magbibigay ka talaga, hindi na kailangan i-remind. O yung offering na. Mag-tithes ka na. Para kasing, diba? Parang, diba? Pero kung talaga magbibigay yan, hindi na kailangan utusan. Diba? Hindi na kailangan magtinginan. Kailangan, kasi ready ka naman magbigay
Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Wala na, hindi na kailangang i-remind. Kasi ready naman talaga sila magbigay. Ba't ko pa isusulat? Kaya, yung ating devotion na lang. Sa Sunday sa church, sa London. But not necessarily loss of giving all the time. Because, pag anak ka ng Diyos, talagang nagiging habit mo na lang siya. Di ba? Pero napansin ko nga atin alam mo yung taong palabigay, hindi nauubusan. Yung mga taong palabigay, yung mahilig magbigay, hindi nauubusan yan. Kasi magiging daluyan ka ng blessings eh. Ikaw tuloy ang magiging pinakatangke. Alam mo yung tangke, hindi nahayaang maubusan ng Diyos yan. Kasi pag naubusan yung tangke, walang dadaloy sa gripo. Kaya ikaw palabigay, naku, hindi ka mauubusan. Kaya huwag kayo sumama sa mga asosasyon ng mga bagkat at mga makukunat. Sumama kayo sa asosasyon ng mga mapagbigay, mapagkawang gawa, maawain. Ano ang sabi pa ng Apostol Pablo, mga kapatid? Sapagkat nakilala ko ang inyong sikap. Alam naman ng mga pastor, alam ni Apostol Pablo na talaga mga Korintyo, mga taga-Korinto mapagbigay. Na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia. So talagang proud na proud siya. Talagang proud siya sa pagdating niya ng Macedonia, proud na proud siya sa mga taga-Korinto. Hoy, kahit konti yung offering nyo rito, may support ako dun sa Korinto. In fact, magpapadala ako doon. May kukolekta. Tayo lang naman noon talaga ang pagkadating na ng pag-offering, talagang hinahanap yung usong-uso ng mga hahanapin talaga ang pinakamaliit na barya. Dati yun eh. Pero alam mo ngayon, iba na ang pagbibigay. Dapat iba na ang puso ng ating pagbibigay sa Diyos. About which I boast of you to the Macedonians. Talagang in-inform niya mga Kristiyano sa Macedonia, pinagmamalaki, pinagyayabang ni Apostol Pablo. Ang pagbibigay, ang willingness ng pagbibigay ng mga taga-Korinto. And to give you an idea, mga kapatid, ang Macedonia at itong Akaya, sabi rito, yung Akaya at Macedonia are regions on the Greek peninsula. Macedonia is on the north, and then Achaia was to the south. Ang Corinto, mga kapatid, is or was the leading city of the region in Achaia. Ito ro ang pinaka-sentro, mga kapatid, ng Achaia. At yung region ng Macedonia had churches in the cities of Philippi, Berea, and Thessalonica. Kaya makikita natin maganda itong ating pinag-aaral kasi nalalaman na, ganun pala yun. Yung palang Berea, Philippi, yung Pilipos, at Thessalonica, part pala siya ng Macedonia, which is, yun ang churches, mga kapatid, na malapit sa Achaia. At ang sabi ni Apostol Pablo, your zeal has stirred up the majority. Ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubhang marami sa kanila. Kasi ang tao pagpalabigay, nakaka-encourage, nakaka-motivate magbigay. Kasi, bakit yung tao yun mapagbigay? Bakit tayo damot na damot? Talagang ikom na ikom ang mga palad. Ang sabi ng Apostol Pablo, na maraming na-encourage, maraming na-inspired, mga kapatid. Marami daw naudyok sa lubhang marami sa kanila. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, mga kapatid. Sinasabi niya na ang mga taga-Korinto ay magandang example, magandang ehemplo sa mga taga-Macedonia. And then in verse 3, datapuat sinugo ko ang mga kapatid upang ang aming pagmamapuri dahil sa inyo ay huwag mawala ng kabuluhan. Sige na, sabi na po Sir Pablo, nagpadala na ako dyan ng kukolekta. O mga taga-Korinto ha, huwag nyo naman akong pahiya. Kasi proud na proud ako sa inyo. Sa Macedonia, kaya naman mapahiya ako dyan. Wag nyo nang hayaan ako mapaya. Yun ang sinasabi niya na, datapot sinugo ko ang mga kapatid upang ang aming pagmamapuri dahil sa inyo ay huwag mawala ng kabuluhan sa bagay na ito.
Yan ang sinasabi ng Apostol Pablo. Amen mga kapatid. Naunawaan natin siya. Hindi mo in a simple terms na wag nyo naman ako ipahiya. Pag dumating na dyan, nakita mo na si Epaprodito, for example, alam na, wag parang Bombay na pag dumating parang mangungulekta, parang bayad utang, parang pag nakakita ka ng bilog sa gitna ng noo niya, parang siopaw na asado o bola-bola. Mga kapatid, hindi ito kolektor at ayaw namin mga kapatid at ayaw ko rin yung kolekta na yan sa totoo lang. Kaya lang kailangan mo ituro eh. Paano mo ituturo ang giving na hindi ka nagsasalita ng laws of prosperity? Oh. Eh sabi ng Apostol Pablo, magpapadala ko ng kukolekta dyan at huwag nyo na siyang pahirapan. Yun ang sinasabi niya. Ano pa ang sabi mga kapatid? Therefore, I thought it necessary that it may be ready as a matter of generosity and not as a grudging obligation. Yan. Iniisip ko ngang kailangang ipamanik sa mga kapatid na mga unang pumarian sa inyo at ihanda agad. Pero mo, ganun talaga si Apostol Pablo. Ihanda agad ha. Wala nang sapilitan. Ihanda agad. Oh. Yan nga, masyado pang siguro pag nagturong ganyan si Pastor Saldi, handa na agad ng offering. Akin na. Siguro masyado namang sarcastic tong si Pastor. Pero hindi eh. Sabi ni Apostol Pablo sa Biblia, ihanda agad ang inyong mga abuloy, ang mga offering na ipinangako ng una upang ito ay may handa na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Wala nang sapilitan. Kung magbibigay ka na. Ganon din mga kapatid. Pag magbibigay ka rin lang, wag mo nang samahan ng masamang babaon. May mga nagpapahiram kasi, may mga dime pansatsat. Amen ba? Kaya pa nagbibigay ka, smile, sabi ng Panginoon. O, di ba? Naalala ko yung lola baring ko eh. Meron siyang kapatid na bago ka makautang, talagang saksakan ng masasakit na salita ang pabaon. Magpapautang din lang, pero ang masasakit pang salita. O kaya minsan, hindi mo na na-appreciate yung tulong kasi pinabaunan mo pa ng masasakit. Amen ba? Ganun din daw sa pagbibigay. Kailangan na pagdating nung kukolekta, nandoon na, ready na. Ganon. Ready na ang offering envelopes na parang hindi na ito parang sapilitan. Wala nang ganon. Yun ang kalakaran noon. Pero mo, grabe pa pala noon. May isa ako narinig na malaking relihiyon din ito. Hindi ko alam kung ito'y totoo, pero may mga nagsasabi na nagtrabaho dito sa isang leader na ito na pag hindi ka nagbigay ng offering, papaluin ang kamay mo. At may mga ibang relihiyon din sa ibang bansa like Asia, hindi ko na sasabihin ang pangalan ng lugar ng bansa, pero napakalaki ng tithes. Talagang halos daw lahat ng buong kinikita nila napupunta na sa church. Ayaw naman ng Diyos ng ganun. At ako ayaw ko rin ng ganun. Lahat ng kinita mo napunta na sa simbahan. Hindi dapat. Kasi hinihingi ng Panginoon 10% lang eh. Yun na talaga ang tithe. Yung offering mo, it's out of the abundance of your heart. Pero may mga churches talaga na halos lahat. Ang dami ng mga project, ang dami ng may mga, di ba? Pero hindi eh. It should be proportionate of what you earn. Yun ang sinasabi natin mga kapatid. So sinasabi rito ng Apostol Pablo na dapat wala ng manipulation in receiving the collection. At si Apostol Pablo mga kapatid, according to our context for today, is very concerned that giving be a matter of generosity and not a matter of grudging obligation. Amen? Pag nagbibigay, hindi ito parang obligasyones na parang ritual. Amen? Pag nagbibigay ka nung masaya ka, ang ganda. Di ba? Parang pag nagbibigay ka, nakasmile. Hindi parang nakuhanan ka, parang lulunok pa. Naku, wala na naman. Nakakapaghinanakit, nakakasama ng damdamin.
Kaya maraming mga nagtatouch na nagbibigay, mga kapatid, na inaatake sa puso. Kasi nahihirapan silang huminga. Sabi ng Panginoon, kung hindi ka rin lang masaya, huwag mo nang gawin. Huwag ka na magbigay. Keep mo na lang yan. Para at least walang grudges. At ang Panginoon, mga kapatid, hindi siya nagbibigay na siya ay napipilitan. Kaya nga John 3:16 is very broad. For God so loved the world. Yung love na yon, kaya yung sa ibang translation natin yung translation ng John 3:16 is for God so lavishly loved the world. Lavish, L-A-V-I-S-H. Doon nagmula yung salitang labis. Ganun na lamang ang sukat na pag-ibig ng Diyos. Pag nagbibigay ang Diyos, hindi yung kulang-kulang. Talagang sobra ang pagmamahal ng Panginoon. Hindi siya napipilitan. At ganoon din dapat tayo. Ang Panginoon, pag nabigay, todo-todo. Tas ikaw, hindi. Amen. Parang yung bata na nagpray. Anak, pag-pray mo na yung pagkain natin. Ano pong pagpe-pray ko? Yung sinabi ko kanina sa'yo. Lord, ang mga pagkain po ito ay basbasan mo. At Lord, sana po umalis po ng maaga ang mga bisita namin. Ako, galit na galit yung nanay. Kasi yung palang sinabi niya sa anak niya. Sabihin, yung pagpapakain niya, hindi bukal sa loob. Pag nagpapakain kayo, di wag niyong ihain lahat. Kaya ako dito sa kasama ko sa bahay, sa katulong namin, sabi ko, Kapisa, yung pagkain, pag naghain ka sa akin, wag mo akong hayinan nung parang, ayoko kasi nung ganun, yung parang, pag naghain sa akin, tapos may kakain pa mamaya, ay wag mo akong hayinan yan. Magbigay ka lang sa akin, nung talagang para sa akin, ayoko nung hayinan mo ako, tapos magtitira ako, ayoko nang gano'n. Gusto ko pag kumain ako, walang limit. Kasi malaya tayo Ayoko nung nagtitira, tapos pag binuksan mo yung takip, may mga kanin-kanin pa yung karne, may mga, alam mo, nanggigitata yung ayoko noon, kapatid. Amen ba? Pag nag-ahin ka, todo mo na. Kaya ang prayer ng bata, huwag mong gagayahin. Kaya to be generous daw in a biblical idea of the word has more to do with our attitude. Attitude in giving than with the amount we give. Kailangan mas mataas ang attitude, yung good attitude natin kaysa amount. Kasi yun ang pinahahalagahan ng Diyos. At ang nais ng Panginoon, He wants a willing attitude from givers. Amen? Willing attitude. Willing. Kung ano lang yung kaya mo. Kung ano masaya. Pastor, kasi po, sa loob po ng 2023, nakalabing 2 employer po ako from January to December 2023. Anong tanong? Yun pong first fruit. Di lahat ng buwan, first fruit. Di wala ka ng kinita. Di ba? Balit yung tanong niya, Di ba? Kasi from January to December, nakadabing 2 employer siya. Ang sabi sa Bible, unang bunga. Di lahat unang bunga. Di wala na po akong kinita. Hindi. Hindi dapat gano'n. Otherwise, hindi na gusto ng Panginoon niya. Napaka-unfair na ng Diyos. Ang tanong ko dyan ay ito, kapatid. Ano ba ang kaligayahan ng puso mo magbigay? Kaya mo ba? Hindi rin gusto ng Panginoon magbibigay ng hindi mo kaya. Ang Panginoon, yung kaya mo lang. Kasi alam naman ng Diyos ang kakayahan mo Kahit sabihin ko pa sa'yo na, lahat yan. Baka yun talaga ang gusto ng puso mo. Yan ba talaga ang kaya mo? Kaya mo ba talaga yan? Tanungin mo ang sarili mo. Kung hindi mo kaya, wag. Magpakatotoo ka. Kasi ang hinahanap ng Panginoon, hindi yung amount. Pwede ka naman siguro magbigay nila ng offering. After nung 11 months mo, kasi talsik ka ng talsik sa trabaho. Kaya sa atin maganda. O kaya hindi umaalis. Kasi, yan laki ng offer. Ba't ka naman naalis sa employer mo? Laki-laki ng offer. Oops, kayo aalis. Bigyan ko ng taas. Bigyan ko ng increase. Hindi ka talaga aalis. Kasi, ini-increasean ka pero kung tayo ay palit ng trabaho, ayan, may issue tayo. Pero, ang hinahanap ng Panginoon, hindi yung amount. Yung attitude. In fact, pag tinignan mo mga Pariseyo, malalaki magbigay yan, mga Hudyo. Kaya ang pinakamayayaman sa buong daigdig, mga Jewish.
Kaya sanay silang magbibigay ng malalaki. Pero ang naisulat sa Biblia, Ate Milen, ay yung babaeng nagbigay ng 2 mita. At mismong si Jesus ang nagsabi na yung pagbibigay ng babaeng yan ay isusulat yan sa kasunod-sunodang mga lipi at lahi. Dahil hindi sa amount. Alam ni Jesus ang binigay niya, 2 lang. Just sino na yon? Pero nakita ni Jesus ang kanyang puso. Nagbigay siya ng out of the abundance, out of the good attitude in her heart. Yun ang hinahanap ng Panginoon, mga kapatid. Verse 6, datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Ganon din daw yung mga farmers. Kapag yung magsasaka ay nagtatanim tapos damdam niya na lahat ng mga nawawala sa palad niya, talagang galit na galit siya, naghihinanakit siya, nababawasan siya ng mais o palay, buto ng palay. Ganon din daw tayo, mga kapatid. Na parang pag nagbibigay kami mga Kristiyanong parang piling nawawalan. Nalala ko yung kapatid na sabi, hanggang 2 pounds lang ako. Narinig ko yung kapatid. Narinig ko sa kapatid natin yung 2 pounds lang. Tapos kung magdala ng Sharon yan, Diyos ko, talo pang may paokasyon, tinatalo pa yung nagluto. Sagot na ang buong linggo. Kasi ang ginagawa niya, yung kanyang ibinibigay na 2 pounds o 2 euros, binabawi niya sa ulam. Siguro, hindi naman siguro yung tama siguro ang hinala ko, pero parang ganun. O hanggang 5 euros lang ako, nililimitahan mo ang, binamarkahan mo tinatasahan mo ang Panginoon Kulang ang kaalaman sa pananampalataya. Kulang ang kaalaman sa pananalapi. Yun ang sinasabi ni Apostle Pablo. He who sows sparingly will also reap sparingly. Kaya yung farmers na parang piling niya nawawalan siya, pag nagbibigay siya, habang nagtatanim siya ng paisa-isang butil o isa-isang binhi, parang piling niya, nawawalan siya, ay di talagang galit siya kasi kakaunti lang ani niya. Pero yung isang farmer, mga kapatid, na nagtatanim at nag-a-anticipate, meron siyang anticipation, umaasa siya na pag nagtanim siya, aani rin siya ng marami. Dapat ganun din tayo. Kasi sabi ng Panginoon, sa anumang takalang ginagamit mo sa kaharian ng Diyos, the same measurement ang gagamitin ng Diyos pabalik sa'yo. Siksik-liglig pa at umaapaw pa. Ay tayo ba, pag nagbibigay ba tayo, siksik-liglig? Minsan nga, tasadon sa magkano kinito ko? 1,000 euro, kailangan 100 lang ha. Huwag nang sosobra. Hindi yung siksik, hindi liglig, hindi umaapaw, tamang-tama. Kung ganun din kaya ang gawin ng Diyos sa atin, tama na yan. Sobra na. Hindi. Pag nagbalik ang Diyos, laging sobra. At kung yung mga magsasaka, mga kapatid, ay nagtanim ng konting binhi, dahil gusto niyang magtira ng mga binhi as much as he could, maraming matitira. Pag tiningnan niya yung kanyang bahay kubo na pinag-iimbaka ng mga mani at ng mga binhi at ng mga buto, maraming matitira doon sa kanyang barn o sa kanyang bahay kubo na taguan ng mga binhi after ng planting season. Pero look at this. During the harvest, the one who planted more seed would have much more grain in his barn. For example, Ate Milen, yung isang magsasaka, meron siyang isang sakong mani. Ang ginawa ng magsasakang ito, 1/4 lang ng sako ang itinanim niya. Kasi natatakot siyang maubusan. Okay? So 1/4 lang, Atine. After ng planting season, babalik siya doon sa kanyang bahay kubo na taguan ng binhi, meron pa siya natitira na 3/4, correct? But during the harvest time, Ate Milen,
tatalunin siya ng magsasaka na itinanim lahat yung buong sako. Kung nakuha niyo mga kapatid ng logic, ganun ang kaharian ng Diyos. Hindi mo pwedeng, at ito mga kapatid, lagi ko itong nakakalungkot because narinig ko ito mismo sa ating kapatid. Sa isang kapatid na ngayon ay wala na sa ating church. Sabi niya, bakit ako magta-tithes? Mayaman ako eh. Milyonis ako eh. Pero after nung may mga nangyari sa buhay nila, sabi niya, tsaka hindi naman yan ang sinasabi sa Bible eh. Hindi yan ang sinasabi. Ano siya? Magaling siya sa math. May mga tao kasing gano'n eh. Parang kayang talunin ng Diyos. Ay ako, kumot, alam ko ang sagot dyan. Hindi ko na siya, hindi kasi ako atine para debatihin kita about that. Hindi. Ano yan eh? Choice mo yan eh. Diba? Ang pagbibigay atine, choice yan ng tao. Hindi yan sa pilitan. At ako, hindi kita para pilitin. Kung yan lang ang kaya mo at yan ang gusto mo, di sige. Pero tungkulin din namin, obligasyon namin pastor, ituro sa'yo. Ikaw, it's up to you to accept it, do it, or don't do it. Wala kaming hold dyan. Alam mo, nahuli sila, nadakip sila ng mga pulis hanggang sa, siguro naman nagsisi na siya. Hanggang sa nawala na siya. Narin nakikita ko na lang, kung ano-ano lang mga binebenta, mga chicharon at kung ano-ano na lang. Pero hindi natin gusto mga kapatid na maging ganun ang buhay nila. Ayaw ko ng ganun. Pero napapag-usapan lang natin yung ganitong issue na ganun pala yun. Yung pagbibigay natin, yung ating returns is based on the amount, is based on the quantity that we plant. Kapag marami kang itinanim, marami kang aanihin. Logic. Amen mga kapatid. Yun ang sinasabi dito mga kapatid. Now, ang sabi pa ni Apostle Pablo, will also reap bountifully. Yung mga nagtatanim mga kapatid, verse 6, at ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Naghahasik ka ng sagana. Ano ba ang ating aanihin kapag tayo nagbibigay? Tayo ay aani mga kapatid ng mga pagpapala that are both material and spiritual. Philippians 4:19. Sister Chami. Materially, we can trust God that God will provide for the giving heart. Ang Diyos din ang magbibigay ng mga pagpapala dahil ang ating puso ay mapagbigay. Kaya yung pangako ng Philippians 4:19, but my God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus, is made in the context of the generous hearts of the Philippi or the Philippians. Kaya pag nagbigay tayo sa Diyos, bibigyan din tayo ng Diyos ng material na mga blessings. Amen mga kapatid? Sorry mga kapatid, I keep taking off my jacket because minsan pag suot mo itong jacket, mainit na agad. Ganon din spiritually, hindi lang material atin kasi Philippians 4:19 is there, materially, pupunan ng aking Diyos ang lahat ng aking mga pangangailangan ayon doon sa kayamanan ni Jesus. Material yon. Spiritual naman, makakaasa rin din tayo Ate Milen na ang Diyos din ang magbibigay sa atin ng reward. Yung pagbibigay natin sa Panginoon, makakaasa tayo ng buhay na walang hanggan, both now and in eternity. Ano sabi ng Panginoong Jesus mismo from Jesus' mouth in Matthew 19:29? And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and so yung nag-iwan daw atine ng bahay, asawa, mga kapatid, ari-arian at mga lupa, ayon alang-alang sa pangalan ni Jesus, ang sabi ni Jesus, sila ay gagantihan ko ng maka-100 ulit at
at inherit eternal life. Matthew 19:29. So hindi lang material ang nakukuha natin. Hello? Hindi sinabi at timili ng Panginoon na pag nagbigay ka ng offering at ng tithes, tatanggap ka ng maraming bahay. Kapag nagbigay ka ng lupa, magkakaroon ka ng maraming lupa. No, hindi. Pag nag-iwan ka ng maraming anak, magkakaroon ka pa ng maraming anak. No. Ang sabi ni Jesus, kapatid, gagantihan niya yung pagbibigay mo, gagantihan niya ng mga material at ng espiritual. Kaya ang Panginoon hindi kailanman magkakaroon ng utang sa tao. Kaya hindi tayo pwede wag tayo matakot magbigay sa Diyos. We should not be afraid of giving to God too much. Hindi po pwedeng sobra na ang pagbibigay mo sa Panginoon. Hello? Walang ganon. Amen? At tandaan nyo yan mga kapatid. Pag naging mapagbigay kayo sa kaharian ng Diyos, pag yung puso mo talagang, yung parang sinasabi ni Apostol Pablo na, pag dumating dyan ready na ha, wala nang sapilitan, handa ng envelope, nandyan na agad, ready na agad. Hindi yung kailangan pa magturo ng LOP para lang maalala. Bakit kailangan pa lagi ipaalala? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hello? Ang tanda-tanda na natin. 44 years na tayo sa ministry, kailangan ipaalala, offering na. No. Pag-araw ng linggo, nakahanda ng envelope. Nakahanda na ang pantalong susuotin, nakahanda na ang barong, lahat nakahanda. Bakit? Ganyan ang buhay natin. Kaya hindi ka pwedeng sobra sa pagbibigay na sa Panginoon. Spiritually and materially, you cannot outgive God. Hindi pwedeng sobrang pagbibigay mo sa Diyos. Papantayan lagi at hihigatan ng Diyos yan. Ang hiningi ng Panginoon kay Abraham, si Isaac. The only son. Pero ipinapatay ba ng Diyos si Isaac? Kay Abraham, hindi. Ang Diyos din ang nag-provide. Kaya nagkaroon tayo ng Jehovah Jireh sa Mount Moriah. Pero pagdating ng New Testament, Sister Antilita, dumating doon si Jesus at ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong at nag-iisang anak. Gaano kasakit yun sa Diyos? Na hanggang when Jesus was in the river Jordan, when he was about to be baptized by John the Baptist, the heaven opened and the Holy Spirit came down in a form of a dove, and God the Father said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Ganong kamahal, ganong ka-proud ang Diyos Ama sa Panginoong Jesus. Pero, iniligtas ba? Iniadya ba ng Diyos Ama ang kanyang anak? Para hindi siya masaktan, hindi siya mamatay? Hindi. Kahit na masakit sa Diyos Ama ang pagkamatay ng kanyang bugtong at nag-iisang anak, ibinigay ng Diyos yun para sa iyo, para sa akin. Itinodo ng Diyos. Tapos tayo, kaperanggot lang, 2 euros lang, hello? Nasaan ang hustisya, kapatid? Kaya minsan naiiwanan na yung mga Sharonians. At pag naiiwanan yung mga Sharonians, makikita mo, nandun pala ang maraming leche plan, nandun pala ang lahat ng mga gulay at mga masasarap na parte ng baboy at ng mga baka at ng mga manok. Kaya yung pag-ani at ini should be understood both in terms of spiritual and material. At may reward pa tayong eternal life. Pero mo yun? Eternal life. Sabi ni Jesus, pag nagbibigay ka pa, nag-iwan ka sa Kanya, nag-iwan ka ng bahay, ari-arian at lupain, hindi lang ibibigay siya ng 100 ulit at timilin, ibibigyan ka ng Panginoon, they shall inherit eternal life. Amen ba? At ang sarap. Kaya tayo mga Kristiyano, ang lagi nating, itinuro ko rin yan sa mention sa atin Alam mo tayo mga Kristiyano, hindi lang dapat tayo nagdadasal o nananalangin na parang sa atin lang. Kailan pa nagpe-pray ka, laging sobra. Panginoon, pasobrahin mo naman po ang kikitain ko para makapagbigay din ako. Para pag umuwi ka, mabango ka. Kaya mga tao pag umuwi ang ibang mga Pilipino umuwi sa Pilipinas, nagtataguan para mga nagpugahang mga ibon, hindi mo makutap-tapan nasaan kasi wala ka namang ibibigay.
Alam na pag dumating ka, talaga namang nanlilimahid at gutom na gutom ang mga kasama mo. Magpapadrive ka pa, ni pang gasolina, walay. Kakain sa labas, wala man lang dudukot. Kain tayo sa labas, wala naman dumudukot. Ano mangyayari? Ikaw ang nag-a-abroad, naturalmente, alam nila, ikaw ang taya. Wag ka nang makuha ka sa tingin. Alam mo namang inaasam-asam nila. Kaya pag darating ka, dapat damihan mo ang dala. At yan, ipinagpe-pray. Para mabango ka. Ganun talaga ang sistema ng buhay. At yun ang masarap. Maging pagpapala ka sa buhay ng iba because you are the channel of God's blessings and prosperity. Amen? Para pag dumating ka, hindi nag-aalisan yung mga tao. Magtataka ka pa, walang tao kasi alam naman nilang darating ka, dapat sana marami. Pero hindi, ang iba pag dumating ka, aalis. May mga trabaho. Kasi, hindi ka blessing. Pero kung ikaw ipalabigay sa kaharian ng Diyos, naku, hindi ka pa, talagang para kang sampagita, talagang pinuputaktikan ng mga bubuyog. Nagpupuntahan sa iyo ang mga tao, talagang magnet. Amen mga kapatid? Not only in heaven, does God reward the well-doing of the godly, but in this world as well. Kayo mga mapagbigay mga kapatid, hindi lang lagi nakatingin sa langit. Sa langit na lang ako mag-i-enjoy. Sa langit yung kapatid, matagal pa yun. Nasa lupa ka pa. Bakit ang tingin mo agad langit? Wala ka pa naman sa langit. Hello? Sa langit talaga wala na tayong problema. Hindi na natin kailangan ng ganda, ng buhay dahil nandun ang Diyos. Pero pinakamasarap atine, alam mo bang, tamang prayer natin, Ate Milen. Ama namin, sumasalangit ka. Diba? Yung langit, ibinababa. Iimbitahan mo ang langit, mabababain mo sa lupa para nang sa langit at para nang sa lupa. Pinabababa mga kapatid. Ang pinakamasarap sa buhay ng Kristiyano, yung nasa lupa ka pa lang, ang buhay mo langit na. Ay hindi May mga tao kasing nasa lupa pa lang, impyerno na kapatid. Paano yan? Paano ka makaka-expect na magandang mga kapatid? Yeah. Kaya pagka kayo nagtatrabaho, gagaling-galingan. Panginoon, pagalingin mo ako rito ha. Kailangan galingan ko ang pagluluto ko ng kiskabeche para magustuhan ng employer ko. Baka pag nabubusog na yan, sarapan mo ang luto ng leche plan, ng masapa, ng turon. Para yung employer mo, pagka nakakain yan, may tip ka. Amen ba? Hindi na marami kang dala. Pag uwi mo sa Pilipinas, isang bayong, bro mo isang, ngayon si ate, yung kapatid na ate nagbebenta kayo ng halo-halo, 50 pesos. Bro mo, 50 pesos, bro mo, isang euro mo pa lang, dalawa na makakakain. Hindi kung may isang 10 euro ka, marami na makakakain. Kaya pag umuwi ako ng kanila, dinadala ko sila dun sa isang pampang dun, para kasi masarap yung sama-sama. Yan ang pinakamasarap, yung may long table, na lahat na hindi kayo magkasal kasi ang litit ang bahay mo Hindi kayo makapag-long table, talagang lahat. Kaya, dahil ang litit ang bahay mo, hindi kayo magkasal. So, lumalabas kayo. Ito ang pinakamasarap. Yung lahat kayo nagtatawanan, naghahagalpakan. At ang pinakamasarap talagang kumakain kayo lahat. Masasarap ang pagkain. Bakit? Blessing ka. Bakit ka naging blessing? Pinagpala ka ng Diyos. Nagtanim ka sa kaharian ng Panginoon, ibinabalik lang sa iyo ng Panginoon yan. Kaya, ang buhay mo dapat maging pagpapala sa iba. Ayun mga kapatid, yun ang sikreto. Kaya pagpapalay ka ng Panginoon dito sa lupa, hindi lang sa langit. May mga Kristiyano kasi nasa lupa pa, langit agad ang iniisip. Mauna na kayo mga kapatid, dito muna kami. Giving should come from the right heart. Natutunan kayo kay Pastor doon. Kasi may mga tao talagang gano'n, makalangit agad. Wala pa naman tayo doon. Ano bang alam natin doon, kapatid? Wala pa naman tayo. Giving should be coming from a right heart. Sabi ni Apostol Pablo, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasyao ng kanyang puso. Kaya yung nagtatanong sa akin, ano po Pastor, lahat po yan first fruit? Lahat talaga yan first fruit kasi unang bunga. Pero ano ba ang kaligayahan? Ano ba ang ipinapasya ng puso mo? Ayaw din naman ng Panginoon na nakapagbigay sa church tapos naglalakad ka na pauwi.
Kahiya-hiya naman sa langgam, kapatid. Kailangan din balance eh. Ano, pinasya lang po, Panginoon, ito po, may first fruit po ako. Sige, di siguro by May, nakakalimang buwan ka na. Sige, mag-offering ka na lang siguro. O mag-tithes ka na lang. Hindi lahat first fruit. Diba? Ano ay pinapasya ng puso natin, mga kapatid? Pero lahat ng Kristiyano should be a giver. Lahat ng Kristiyano dapat maging giver. Hindi tayo pwedeng upo lang ng upo, tapos kain lang ng kain, tapos hindi naman nagbabayad. Hindi naman natin inuobliga magbayad nga, pero ang sabi dito ni Apostol Pablo, so let each one give. Magbigay ang bawat isa. Hindi magbigay tayong lahat. At pag nagbigay tayong lahat, hindi madali tayo makabili ng church, madali tayo makapagpa-imprenta ng mga Biblia, madali tayo makatulong sa mga kapuspalad. Hindi yung mga pastor natin talagang abuloy ang padala, hirap na hirap. Kaya may mga pastor hindi makapag full time kasi nga hindi naman kaya. Pero kung lahat ng mga membro mapagbigay, sabi ng Apostol Pablo, magbigay ang bawat isa, talagang maganda ang church. Kasi yung mga maliliit na pagbibigay natin, mga kapatid, ay mahalaga. Because of small resources, some cannot give much. But it is still important that they give. Kahit ko konti, kung titingnan mo yun, Sister Cecil, yung babaeng baog, di ba? Yung widow. Pwede sabihin ng Panginoon, dadalawa namang mait ang bibigay mo, walang kakwenta-kwenta yan. Huwag ka na magbigay, exempted ka na. Hindi. Hindi ginawang exemption ng Panginoon yung kahirapan para hindi ka makapagbigay. Bakit? Pag hindi ka nagbigay, pag hindi ka nagtanim, wala kang aanihin. Logic lang yan, kapatid. Wala na nga po, paano po ako magbibigay? Pastor, kulang na. Chicken and egg. Ang tanong dyan. At paano ka naman pagpapalain kung wala kang ibibigay, kung hindi ka magbibigay? Oo nga, kulang na. Sino ba naging dahilan niyan? Bakit ba ang dami-dami mong utang? Kasalanan ba ng Panginoon na ang dami-dami mong utang? Nalampas na sa sweldo mo? Kailangan may tamang teknik ang mga Kristiyano. Hindi prayer lang. Pastor, di ba pinag-pray na natin? Nag-fasting na po tayo. Kasama pa po ako dyan sa January 7 up to January 20 something. 27 ba tayo, Ate Milen? Siguro naman, Pastor, yayaman ako. Hindi. Hindi guaranteed yung fasting and prayer na yayaman ka. Kasi ang pagyaman, may mayayaman, may mga mabubuting tao na mayayaman at may mabubuting tao na mahihirap. May mga Christian na mayayaman at may mga hindi Christian na mahihirap. So, hindi question of religiosity ang pagiging mayaman o mahirap. Kanya-kanyang technique. Baka naman nga nagdinegosyo ka tapos hindi ka marunong magsukli. Hindi ka marunong magbilang. Ninanakawan ka na ng iyong mga tauhan, hindi mo pa alam. Kailangan matalino rin tayo, mga kapatid. At hihingin mo yun sa Diyos. Kasi hindi po ako marunong Ano sabi ng Biblia ni Apostol Santiago? Sino man sa inyo ang nagkukulang ng karunungan ay humingi sa Diyos na hindi nanunumbat. Pag kulang ka ng karunungan sa mathematics, Lord, bigyan mo po ako ng karunungan sa math para hindi ako maloko at madenggoy. Magkakaroon ka ng karunungan, kapatid. Hinihingi yan. Libre. At hindi nanunumbat ang Diyos. O biruin mo, hindi nanunumbat ang Panginoon. Kaya dapat daw tayo, lahat nagbibigay. Hindi porket maliit lang ang sweldo, kahit nga mga bata Si Pastor Saldi, tinuturuan niya sina Pastora Madeline. Bata pa lang, magkano ang bigay sa'yo ng mami mo na baon? Piso po, akin na yung 5, akin na yung 10% niyan. Bata pa lang, tinitrain na. Hindi naging dahilan na bata pa siya, hindi siya magta-touch, no. At the early age, sabi ng Biblia, the parent should teach and instruct the child the way they should go, so that when they grow up, they will not depart from it. Tinuturuan ng bata. Ganun talaga, sa una talaga nag-iiyak yan, nagpupumiglas pag itinali mo. Pero ang asong naitali mo na ng 1 linggo, hindi na umiyak kasi sanay na siya Ganun din yan, mga kapatid. Ang pagbibigay, sanayan lang yan. Sa una lang para kang nanghihinanakit, pero as you go along, parang okay na. Pero makikita mo ang daloy ng pagpapala sa'yo, dire-diretso. Hindi panakanaka at pakidlat, parang panakanaka at pakulog-kulog na parang may manakanakang pag-ulan at pagkidlat sa mga ganyang balita.
Hindi mga manakanakang pag-ula. Talagang pag yung kanta natin ni Sister Cecil na ibuhos mo, di ba? Sa banda rito, talagang ibubuhos sa'yo ng Panginoon mga kapatid. Kasi todo kang magbigay eh. Hindi papayag ang Diyos, mga kapatid. Sabi ko sa kapatid natin kanina, sa kapatid, alam mo ang sikreto namin, mag-asawa ni Sister May, giving. Hindi ako natatakot magbigay. Kasi alam kong pag nagbigay ako sa Diyos, Ate Milen, ibabalik sa akin ng Panginoon yung gano'n mang kalaki yun. Sabi ng Panginoon natin test me. Subukan mo lang ako. Nagpapasubok naman ng Diyos eh. Kasi yung iba takot sumubok. Nagdududa. Ay hindi. Naranasan namin yun eh. Ano pa sabi, Ate Milen? As he purposed in his heart. Giving should be motivated by the purposes of our heart. Yun daw pagbibigay, in verse 7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasa ng kanyang puso. O, ano bang pasya ng puso mo? Huwag mabigat sa loob. Huwag mabigat. Kasi kahit na first fruit yan, or kahit tithes na nga iyan, tapos mabigat naman sa loob, huwag mo nang ibigay kasi masakit sa kalooban mo. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Nagluto ka tapos walang lasa o kaya sobrang anghang. Ay, parang ayaw mo na ipakain ng niluto mo. Pag nagluto ka, sarapan. Lagyan mo ng magic sarap. Bagamat ayaw ko ng magic sarap, pero magic sarap ng pag-ibig. Kailangan ayon sa tibok ng ating puso, mga kapatid. And hindi dapat ito napipilitan, hindi pinilit, hindi pinwersa. Dapat daw tayong magbigay because we want to give and because God has put it in our heart to give. Diyos din ang nagbibigay noon, Sister Charmy. Ibibigay ng Diyos sa puso mo, o anak, itong ibibigay mo. At pag ibinigay sa'yo ng Panginoon, mararamdaman mo yon sa sarili mo. Ano ba ang pasya ng puso mo? Walang sapilitan, hindi 10%, hindi. Kaya may mga kapatiran tayo, mga kapatid, hindi lang 10%. Si Sister May, ang binibigay niyan, 20%. Hindi 10, 20. Offering pa lang yun, ha? Tithes pa lang yun, wala pang offering. So, depende. Hindi kung kaya mo talaga. Si Mr. Colgate, ang binibigay niya, 90%. Binaliktad niya yung equation. Kaya ang Colgate, hindi natalo yung Palmolive and Sunsilk. Hindi natalo yan ng Procter & Gamble because giver sila eh. Kaya naging international conglomerates ang mga kumpanya na yan because nakita nila, ay, bakit ako magbibigay ng 10% lang? Baliktarin ko kaya. Gamit yung 90% ang sa Panginoon, 10% sa akin. Oh, sige ha? Oh. Kaya ang ginawa ng Panginoon kay Mr. Colgate, yung Colgate na ginagamit natin ngayon, na toothpaste, wala nakatalo sa kanya. Kasi hindi mo pwedeng labangan ng Diyos, kapatid. Yung gumawa rin ng Kraft cheddar cheese, si Mr. Kraft. Basahin mong biology niyan, ang biography niya, si Mr. Kraft. Nagsimula lang yan sa maliit. Nagsimula lang ng pagbibenta ng kung ano-ano. Naku, natagpuan niya ang paggawa ng keso, Mr. Kraft. Sabi niya, Panginoon, magbibigay ako ng 10%, ha? Tapos nakita niya, lumunlad siya, binigyan niya ng 20, 30, 40, 50, hanggang sa naging 90. Kaya ngayon, Kraft cheddar cheese, billions of dollars worldwide. Keso at keso rin lang ang pinag-uusapan. Hindi ko alam sa inyo, mga kapatid, baka ang iba sa inyo magiging super multi-millionaire elite. Nasa elite club ng mga multi-millionaire, hindi nasa pilit na pilit. Mga kapatid. Ganon din daw, mga kapatid, yung atin daw pagbibigay, yan daw ang nagsasabi o nag-re-reveal ng laman ng ating puso. Yung ating pagbibigay, yun ang laman ng ating puso. So, kung mahal natin daw ang Panginoon, more than our phone, for example, sabi mo, mas mahal mo ang Panginoon, ha? Kaysa sa phone. Pero ang phone mo, 48,000 pesos. Mas malaki pa ang phone mo kaysa sa pagbibigay mo sa Panginoon. Eh, sinong niloloko natin, mga kapatid?
Kung ating inuubos, ginagastos ang ating pera sa mga phone and gadget, at hindi naman tayo nakakapagbigay sa kaharian ng Panginoon, then the way we spend our money shows the purpose of our own heart more accurately than our words do. Ibig sabihin, kung gumagastos ka ng mas malaki sa mga bagay na yun, ng material na bagay na yun, pero maliit ang ginagastos mo, ang binibigay mo sa kaharian ng Panginoon, yon ang pasya ng iyong puso. Kaya sabi ni Jesus, for where your treasure is, there your heart will be also. Matthew 6:21. Kaya sabi dito, huwag tayong napipilitan, not grudgingly or of necessity. Verse 7. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Pag dumating na kayo sa level niyan mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, bliss, happiness. Yung hindi mabigat sa loob. Naku, ito na naman, LOP na naman. Kakainis, parang magaganto ka na lang. Kung nakanwari. Yan. Kung nakanwari, hindi mo naririnig. Diba? Pero, dapat yung pagbibigay mga kapatid ay hindi napipilitan. At ayaw din ng Panginoon na tayo ay naghihinanakit at mabigat sa loob. Ayaw ng Panginoon na reluctant, regretfully. Naku, alam mo pastor, nililista ko po lahat ng aking offering from the time. Nung una pa po ako nag-church, ito pa po, nandito po lahat ang nilista ko. Napakadami ko na po ibinigay. Talagang tasado, parang may bank account. Parang lagi nagre-reklamo. Amen mga kapatid. No. So, ayaw din ng Panginoon mga kapatid na parang tayo ay para tayong nagbabayad ng tax. Hindi yun biblical. Ang gusto ng Panginoon, sige lang, kung magkano lang. Amen ba? Kung magkano lang yung gusto mong ibigay at yung magaan sa iyong kalooban. For God loves a cheerful giver. Sa halip na tayo ay magkaroon ng hinanakit, mabigat sa loob, or ayon lang sa pangangailangan, ang gusto ng Panginoon, Sister MJ, ay na magbigay tayo ng masaya. Yung nakangiti. Yung we bring the sacrifice of praise. Ayan ba? Kaya tinitingnan ng Panginoon yung, kaya tayo may camera tayo sa ating offering, tinitingnan natin yung mga mukha nila eh. Ano kaya mukha niya? Parang pilit na pilit. Amen? Kaya yung Greek word sa cheerful, mga kapatid, na ginamit sa New Testament, yan ay hilaros. Hilaros, Hilaros, is the root of our English word hilarious. Nakatawa. Masaya. God wants us to give happily because that is how God Himself gives. Ganun ang Panginoon. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak dahil alam niya babalik yun eh. Tataya ko to. Bro, tinaya niya lahat. Nag-iisa niya na. Yung Holy Spirit, Spirit naman yun eh. Hindi yun, kumbaga, hindi yun ang anak ng Diyos. Pero itinaya ng Panginoon lahat, nakangiti. Amen mga kapatid. Ano pa ang sabi? Verse 8-9. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. God is able to make all grace abound toward you. At habang tayo nagbibigay, kailangan tayo ay naniniwala na ang Diyos ay pagpapalain tayo. Just as God is able to make sowing of seed abound to a great harvest, so God is able to bless our giving. Alam naman natin, ibabalik sa atin ng Panginoon yan eh. At itinuro ng Panginoon yan natin eh. Tinuro ng Panginoon na kahit maliliit na regalo lang, maliliit na offering, basta tama ang puso ng pagbibigay, ay hindi pwedeng hindi gagantihan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 10:42, and whoever gives one of these little ones only a cup, a glass of cold water, in the name of a disciple, assuredly I say unto you, he shall by no means lose his reward. Kahit isang malamig na basong tubig ang ibigay mo, pagpapalain ng Panginoon yan. Oh,
Nagbigay ka rin isang basong tubig kay Pastor Saldi, nilagyan mo pa ng tinapay, pandesal na may pandikoko. Nilagyan mo pa ng mainit-init na kape. O kaya orange juice. O, di marami-rami. Basta tama ang puso, mga kapatid. Ang hinahanap ng Panginoon yung puso eh. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Ano pa mga kapatid? Napakaganda pa nito. But because of the time, tingnan natin kung meron pa tayong pwedeng pag-aralan. God blesses us materially and spiritually so that we will have an abundance for every good work. Kaya ang isang Kristiyano, pagpapalain ng Panginoon materially and spiritually para makasuporta pa rin tayo sa mga plano at mga adhikain ng ating iglesia, ng church, ng gawain ng Panginoon. Kaya wag mo sasarilinin. Yung dami-dami mo na, lahat na nasa sayo, hindi ka na nagbibigay. We are blessed so that we can be blessing to others. O yan, pag umuwi, maglibre-libre. Hindi yung tagong-tago, na ayaw mo na magpakita. Nahanap ka na namang kamag-anak. Kasi ang gusto ng Panginoon, sister, kaya tama si Sister Cecil. Ngayon lang natin nalaman, bagamat alam ko yan, pero hindi ko sinasabi sa church. Sister Cecil yan, kahit nagpapadala yan mga kapatid, patago. Pastor, nagpadala po ako ng ganito. Oh, because God wants us to be channels of blessings, not reservoirs of blessings. Ang gusto ng Panginoon, ay maging daluyan tayo ng pagpapala. Hindi maging warehouse. Tapos, hoarding ang ginagawa. Itinatago ang mga palay, kaya nagkanda panis-panis nung COVID. Maraming mga palay at mga gulay ang nagkanda sira-sira kasi iniimbak doon sa warehouse, hindi ipinamudmod. Ayan, mangyayari doon, nasira. Amen ba? Kung ikaw ay channel of blessing, hindi reservoir, hindi tank ng blessings, hindi masaya, lahat kayo masaya. At yan ang pinakamasaya sa buhay, mga kapatid. Magta-travel ka, marami kang pera, dalhin mo lahat ng kamag-anak mo sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar, mag-Boracay kayo, mag-Baguio, mag-Tagaytay. Masaya, mga kapatid. Napakasarap ng buhay. Napakaikli na ng buhay para lagi tayo nakamukmuk sa lamigan. Pinagpala ka ng Panginoon. Sige, dini tayo, ilabas ang lamesa, ilabas ang mga silya, dini tayo kakain sa labas. Ang saya. Ano pa mga kapatid? Konti na lang. Alam ni Apostol Pablo, mga kapatid, na ang Panginoon ay great supplier. Whatever we have to give was first given to us by God. Bago ka nagbibigay sa Diyos, bago ka nagtatides, bago ka nag-offering, nauna na ang Diyos na magbigay sa iyo. Kaya lagi ko yung sinasabi sa inyo, hindi ka inuobligan ng Diyos na mag-tithes nang wala namang siyang ibinigay, kalokohan yun. Isa ng manipulation yun, wala namang tinanggap tapos bigay ng bigay. Hindi. Sabi ng Panginoon, bigyan muna kita. Pag meron ka na, Cecil, magbigay ka sa akin kahit konti. Di ba mga kapatid? Ganyan kabuti ang Panginoon. The giving of the Corinthian Christians will give a harvest the fruits of your righteousness. At ipinapanalangin ni Apostol Pablo na yung kanilang pagbibigay ay dagdagan ng Panginoon, palaguin ng Panginoon ang kanilang mga pananim. Bruin mo, pag nagbibigay ka, naku, sana God bless you. Bruin mo yun. Sasabihin ng mga binigyan mo, God bless you, Milen. Sasabihin ni Pastor, God bless you, Ne. God bless you, Feli. God bless you, Cecil. Lahat ng tao mag-God bless you sa iyo habang kinakain nila yung pansit o puto bongbong o puto kutsinta, leche plan. Habang kinakain nila, sino nagbigay nito? Naku, si sister. Naku, sister, salamat. Pagpalain ka ng Panginoon. Bumabalik lahat yan. Marami mo pray sa iyo. Amen ba, mga kapatid? At ipinanalangin ni Apostol Pablo, mga kapatid, ang mga taga-Korinto na lalong payamanin, payabungin, materially and spiritually ng Panginoon. Ganon tayo, mga kapatid. Kaya, ano lang to may mga tao kasi na ayaw nilang marinig ang batas ng pagbibigay. Pero until such time that we learn to be open in giving, doon lang natin matatagpuan ang talagang daloy ng pagpapala ng Panginoon.
Kaya sa Tibila, natutuwa ako dyan. Pagkatanggap ko pa lang, diretso na agad ako sa padalahan. Bago kami mag-date ni Unad, nakapagpadala na ako ng aking ikasampung bahagi sa Panginoon. Bakit? Inuuna mo ang Panginoon. Ang sabi ni Jesus, mga kapatid, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo muna ang kaharian ng Panginoon. At pag ginawa mo yan, ang lahat ng bagay na kailangan mo, sabi ng Diyos, idadagdag ko sa iyo, ibibigay ko lahat sa iyo ang pangangailangan mo. Amen, mga kapatid? So, maging open tayo sa pagbibigay. Huwag mabigat sa ating kalooban. Huwag nagtatampo, huwag galit. Masayang nagbibigay sa Diyos. At pag nagbigay tayo sa Diyos, mga kapatid, bubuksan niya ang lurungawan sa langit at ibubuhos niya sa atin ang mga baha ng pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Pagpalain tayo ng Panginoon. And God bless you, Atine and Pastor Saldi, and to the rest of our brethren. Amen. Purihin po ang Panginoon.